Mabuhay ang mamamayang Pilipino na nanonood at sumusubaybay sa ating immediate live reaction ngayong araw na ito sa biglaang pagkakansila ng Kongreso ng Quadcom, yung Quadcom ni Martin Romualdez sa pag-attend ni former President Duterte supposedly sa hearing sa Quad Committee. So ngayong umaga, it's around 10:15 in the morning dito sa Pilipinas. At ako po ay gumawa ng immediate reaction kasi kanina I was invited by some groups to join tomorrow, November 13, Wednesday sa Pilipinas, para sana doon sa nanalapit na pagtutuos at pakikipaghamon ni Pangulong Duterte, no, sa mga buaya at mga ganit sa kapangyarihan at abusado sa pundo at poder ng mga kongresista. Hindi naman pala nila tinuloy para bukas ang pagpapatawag kay former President Rodrigo Duterte. Kaya nag-video reaction tayo kasi round 1 technical knockout. Si Martin Romualdez at si Marcos kay Digong. Good morning ka Eric. First time ko na panood live ka. Keep safe. Maraming salamat ha. By the way, mayroon na po akong computer laptop. Simple lang at saka yung tripod holder ng cellphone. Hindi ko pa po nadadala kasi ako po ay nagpa-set up ng computer. At yung sa cellphone naman na holder ay in-order ko na. So maybe mga a week from now at tayo po ay kasi pa-travel pa ako ngayon sa isang probinsya. Halong ka Eric? Yes. Kaya cellphone hold muna tayo by the hands, no? Sa kamay mo na. Hindi po natin maiwasan na mag-live ngayon sapagkat nagpumiyok at pumikit ang mata at umatras ang mga abusadong kongresista na gustong katayin at insultuhin at bastusin si Pangulong Duterte. Tumiklop sila. Bukas sana yung pagtutuos na yun. Yan ang Tatay Digong. Alam nila kasi na mas lalo nilang pinapagalit at inuudyukan ang sentimiento ng mamamayang Pilipino. The more that they attack, insult, and betray what has been done as a legacy of good political leadership and good governance by the Duterte government, lalo ng kanilang pag-atake kay Tatay Digong. Walang patutunguhan yan kundi ang paggalit at pagsiklab ng panibugho at sentimiento ng mamamayan laban sa mga kurakot, incompetent at walang integridad ng mga politiko sa Kongreso. So round 1 pa lang tumiklop na nagpadala ng sulat at nagpalabas si Congressman Ace Barbers. Ang sabi niya, i-reschedule daw ang Quadcom invitation for the attendance of former President Duterte. Next time na lang daw sa November 21. Yan po ay kung itutuloy pa nila. They are anticipating a very strong reaction from the people. Kung kaya, shout out daw sabi ni Surina Jabalia. Good morning. I-share niyo po itong reaction video natin. Ang taong bayan po, ang mamamayang Pilipino, mayoriya sa kanila ay nagmamahal pa rin kay Pangulong Duterte. At nakikita nila ang kaibahang malaki sa pamumuno ng strong leader, good governance, and legacy of strong political, decisive leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte, na ngayon ay pilit winawasak ng mga ganid na politikong gahaman, sakim sa kapangyarihan at wala namang naitulong sa pag-unlad at pagsulong ng bansa. Yan pong dahilan bakit sila tumiklop, takot sila sa taong bayan. They are afraid of the people. Itong mga alipores ni Martin Romualdez, they are afraid of the people. At dahil dyan, ang taong bayan po ay nasa likod at kasama ni former President Rodrigo Duterte. Round 1 pa lang, tiklop na. Ang nagde-destabilize po at nag-uudyok para magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa are not the Dutertes. It's not Inday Sara Duterte, the Vice President. It's not former President Rodrigo Duterte. Ang nag-uudyok para magkahati-hati at magkawatak-watak ang mamamayan sa maagang laro sa maruming politika ay ang mga alipores ni Mr. Marcos sa pangunguna ng kanyang pinsan, si Martin Romualdez, si Tambaloslos, at ang kanyang mga sakim, abusado, at mga walang respeto sa proseso ng demokrasya at mapang-abuso sa poder nila ng mga kongresista kagaya nila Saldico, nila Paduano, nila Pimentel, nila Benny Abante, no? Itong kulukoy na nagpapastor-pasturan. Yan pong dahilan kung bakit sila tumiklop. Supposedly bukas po ang pagtutuos na ito. The former President Rodrigo Duterte took on the challenge na harapin sila sa Kongreso. At kung ano man ang kanilang atake sa war on drugs, ay lantaran po face to face. Nahaharap si former President Duterte sa kanila. Ay tumiklop sila mga kababayan. Kaya si Ka Eric po ngayon, ang Ipanaw Sambayanan party list natin at ang ating sentrong alyansa ng mga mamamayan ay going live. O makikita nyo po mga Christmas tree at Christmas lights po ang aking background. Sapagkat nag-aantay po ako ng next meeting ko before I go to another place. Sa Visayas po ito, regarding naman po ito sa pagtitipon ng mamamayang Pilipino para mag-rally at tunggaliin po ang presensya ni convicted criminal, child trafficker,
Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers sa Visayas area. Sasama po tayo sa mamamayang Pilipino sa pagtuligsa kay Franz Castro. Kaya kung matutuloy sana bukas ang pagtutuos ng mga huwat or tuwatkom ni Martin Romualdez at ni former President Duterte, ay sasama sana tayo sa rally, pero nag-conflict po ito sa isang malaking pagkilos ng mga mamamayan para tuligsain ang presensya ni Franz Castro doon po sa isang lugar kung saan nagpapakilala siyang senatorial candidate, itong urban operative ng Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro. Kaya kung makikita niyo po, mga Christmas light at Christmas tree po yung background ko, kasi ako po ay nag-aantay, sabi ko, ng next meeting ko. But nonetheless, it's very good. Alam natin po na ang purpose nitong pag-atras ng tuwadkom nila Barbers at ng mga aliporis ni Martin Romualdez, they're trying to get their acts together. They're trying to regroup and to plan to consolidate how to attack and destroy former President Duterte. Nabigla sila eh. Hindi nila inaasahan na papatulan ni former President Duterte ang kanilang invitation na humarap at akala nila titiklop, maduduwag at magiging bahagang buntot ni former President Duterte. Eh hindi. Sinabi ni Duterte, sige, magkaalaman na kung ano at sino ang mga involved sa drugs. Nako, baka natakot sila. Kasi baka maibulgar ni former President Duterte na may mga kongresista na involved sa drugs. Yun lang. Yun lang. Ito yung kinatatakot nila, na si former President Duterte ay mag-involve o magpanawagan at ibulgar niya sa loob ng Kongreso sino ang mga kongresista, mga gobernador, mayor at politiko na na-involve sa drug operations. Kaya nagtumiklop sila. Kasi baka lantaran na ipamukha at sampalin sila ng katotohanan ni former President Duterte. Pangalawa, anong gagawin nila pag nagmura si Tatay Digong? Iyon na talaga siya. Eh paano pag nag-PI si Tatay Digong? I-contempt nila? Pastor Colocoy Beni Abante, ex-NPA na sinipa ng NPA na si Paduano, i-contempt mo si Pangulong Duterte? Kapag nagmura siya, baka i-expose ni Pangulong Duterte na ikaw ang dapat imbestigahan kayo sa extrajudicial killings nyo. Ang pinapatay nyo mga pulis at sundalo. Nagingi ka na ba ng tawad? Tapos magmamagaling kayo kay former President Duterte? This is a very good development right now. Hindi pa po ito tapos. Sabi ko nga kanina, ang nag-uudyok ng destabilisasyon at political unrest sa bansa ay ang mga aliporis ni Marcos. The more nilang hinahabol, binabastos, at sinisira pilit ang legasiya ni Pangulong Duterte, and the more nilang inaatake si Vice President Sara Duterte, the more that they inflame, pinapalagablab nila ang galit ng mamamayan sa kanila. Kaya nag-immediate video reaction po si Ka Eric ngayon dito. Hindi ko nababanggitin yung lugar, pero ang ganda ng background ko, no? Paskong Pasko. Kaya itong mga buaya at aliporis ni Martin Romualdez tumiklop. Hindi nila itutuloy bukas ang Quadcom invitation to attend si Pangulong Duterte. Pangatlo, maliban sa binabanggit ko that they are reminded that the Filipino people, majority of them, majority of us, sumusuporta pa rin at naniniwala sa mabuting pamamahalang ibinahagi ni Pangulong Duterte. Malinaw din po na hindi na tumutugma sa kapangyarihan at totoong direksyon ng pagbibigay katarungan ang ginagawa ng tuwadkom ni Martin Romualdez. This is already a blatant and scandalous display of overreach power, abuso at lagpas na sa otoridad nila. Kung kaya makikita ninyo, nagdahan-dahan sila, they backpedaled, umatras sila, and hindi pa po yan tapos sapagkat magpaplano sila how to attack former President Duterte. Pero may kasabihan tayo mga kababayan, you can never put a good man down. Kasaysayan na po nagpapakita niyan. Good morning, good day kay Wina Silva. Ganda bag ng background mo kay Erika, Christmas na Christmas. Nagtambay lang pa ako dito. I am about to meet a very good friend para po sa aming isa pang meeting. Tuwadkom, tama po, tuwadkom din. Ulitin ko po, tatlong factors yon. The popularity of former President Duterte does not wane or is not diminished. Even though he is no longer the president, ang suporta, tiwala at pagmamahal ng mamamayang Pilipino na sa kanya pa rin. Na-realize ito last minute ng mga tuwadkom aliporis ni Martin Romualdez. That is why nagmaniobra silang i-cancel ang attendance ni Pangulong Duterte para bukas sa isang pagtutuos. Political confrontation sana ito bukas. Number two, na-realize ng mga aliporis na ito ni Martin Romualdez sa tuwadkom that the people are not with them. Ang mamamayang Pilipino, ang mayoriya ay tumatangkilik at nagmamahal pa rin sa legacy of leadership ni former President Rodrigo Duterte. Taong bayan po ang kasama ni Rodrigo Duterte. Yan ang wala kay Marcos, yan ang wala kay Romualdez. Ang pagtitiwala at pagmamahal ng mamamayan, you cannot force upon them. You cannot force the people to love you. Rodrigo Duterte was a rockstar president in spite of his imperfections, and the Filipino people embraced his leadership. Na-realize nila yun, yun ang pangalawang faktor bakit tumiklop sila. Taong bayan ang kalaban nila. Pag-ipilit nilang bastusin at apakan at pagsamantalahan ang presensya ni Pangulong Duterte bukas. Supposedly. Ayun, may pakulay si Rory Noy. Thank you
Pangatlo, nakita ng mamamayan na abuso ang ginagawa ng Tuwadcom na ito. Hindi po ito nakakatulong at nakakatugon sa problema ng mamamayan. Pagkos, ito po ay nagpapalubha ng pagkakawatak-watak katidwaan ng mamamayan. At ang abuso sa kapangyarihan ng mga kongresistang ito cannot diminish the support of the people to Rodrigo Duterte. Yan ang dahilan kung bakit tumiklop po sila at umatras para bukas. Correct ka sir, tanong ng bayan, lalaban pa ba sila kay Digong? Mahal ng mamamayan si Tatay Digong. Oh, pati yung mga audience ko dito sa paligid ko, nandyan ha, thumbs up yan. Ayun, thumbs up yan ha. Yes, pwede po. Oh. Tayo pa may mga random audience. At live po tayo sa YouTube channel ni Ka Eric. Mahal nila si Tatay Digong, not because of Tatay Digong, but because of Tatay Digong's legacy of leadership na mahalin ng mga mamamayang Pilipino, ipagtanggol. Thank you sa suporta nyo. Salamat. Okay. Thank you. So, I think me and Yeah. I pass. Thank you. Ingat. Salamat. May live tayo dito ah. Nakikinig ang mga mamamayan sa paligid. Thank you for your support for Tatay Digong in the country. Yan po ang sinasabi ko. You can never put a good man down. When the people embrace a good leader, kahit siya'y wala na sa kapangyarihan, mamahalin pa rin po nila siya. Dahil ang pagmamahal ng mamamayan sa isang leader, nakabatay sa kanyang ginawa at ang kanyang mga naitulong sa ating bansa. Yan ang brand of leadership ng Rodrigo Duterte. Ang daming nagpakulay. O tingnan nyo, 13 minutes, 340 live audience. 13 minutes lang at 13 minutos lang. Ang problema ng Tuwadcom, umaasta silang Diyos at Korte. Pati trabaho ng Korte pinapakialaman nila. Tama po kayo. At yan ang dahilan kung bakit tumiklop sila sa round 1 ng pagtutuos nila. Maraming salamat sa tumulong at ako po ay nakapagtipon para sa ating laptop. At para po sa ating simple laptop lang. Thank you brother. Mga live audience na supporter ito ng Ipanaw Sambayanan. At mayroon na po tayong tripod stand holder para sa cellphone. Thank you hindi ko na i-shout out ng mga pangalan nila. Maraming nagpapapicture din dito sa Christmas tree and Christmas light na ito. Hello Sir Eric, watching from Singapore. Tama po kayo Sir Eric. Kapag taong bayan ang tumindig at sumuporta, itong Tuwadcom at Diyos-Diyosan at hari-harian ni Tambaluslos at Marcos na Tuwadcom, titiklop yan sa mamamayan. Exactly! So, antabayanan po natin magla-live ako muli because I'm trying to just voice out my sentiments at samahan niyo po si Ka Eric sa paglalakbay sa katotohanan. Ulitin po natin, it is Martin Romualdez and Marcos himself who are doing destabilization by making the people divided. May mga pakulay. Thank you so much. Hindi ko pa po yan ma-monetize, mga isang buwan pa, but maiipon yan hopefully. Pero may nag-donate na po para sa ating laptop. Simple laptop lang, yung may internet access, internet ready. At mayroon pong tripod holder na cellphone. Maraming salamat po. Ayan, may nagpakulay ulit. Si Jose Bernabe. I'll support your cause in a small way, Ka Eric. Maraming salamat. Again, mabuhay po ang mamamayang Pilipino. This is just an immediate reaction doon sa biglaang pagpapalabas ng Quadcom, Tuwad Committee ni Barbers at ni Tambaluslos nang kinakansela nila ang attendance ni Pangulong Duterte, moved out to November 21. Nawala pong signal ko. Mukhang ako po ay nire-report. Binabantayan po yung vlog natin But nonetheless, yan, nagurgur, tama po kayo. Hindi ko na po patatagalin kasi wala akong internet connection dito, data lang. Importante po ay unang round ng tagumpay po. Ang pagbuhos ng suporta ng sambayan ng Pilipino kay Tatay Digong. At Merry Christmas, ang ganda ng background mo Ka Eric. Mom Z. Lina, hi Ka Eric from Toronto, good evening. Opo, i-share nyo po ang video natin, 15,000 subscribers na po tayo. Like, subscribe, share, propagate, popularize. And don't skip the ads, don't daw po mabubuhay ang channel natin. Watching from Hong Kong. Opo, the spirit of Christmas is just around the corner. But the game of dirty politics, divisiveness, selfishness, yung makasarili ng gobyernong ito ni Marcos at ni Tambaluslos at mga aliporis nila, yung tinatawag nating evil triumvirate, yung Troika Syndicate, ay hindi po natitigil. Kaya taong bayan na po ang mag-uusga sa kanila. Ayun, from Sydney, may pakulay din siya at maraming salamat. No? Nakakatulong po yan. Ipunin lang po natin yan sapagkat hopefully and prayerfully, 1 month after ay ma-monetize po natin yan. 404 in just 18 minutes, 404 live audience. So hindi na po ako magtatagal, nandyan na po ang meeting ko para maghahanda kami sa isang pagpupulong ng mga manggagawa para hindi sila ma-radicalize ng CPP, NPA, NDF gamit ang mga front organizations. Watching from Tokyo, Sally. Mamaya ko na po kayo i-like. Bigla ang reaction lang po ito. O ginugurgur po ang signal ko, nawawala siya. Nasaan kayo Ka Eric? Nandito lang po ako sa paligid ng Metro Manila. Ang ganda, no?
Maya-maya po I'll travel to another area in Visayas. Tungkol pa rin po ito sa radical labor infiltration na ginagawa ng CPP, NPA, NDM. May humingi po ng tulong sa atin upang magbigay ng ayun, may pakulay from Imelda Williams. Naku, ang daming nagpapakulay. Thank you so much guys, mga kababayan. Deeply appreciated po ni Ka Eric. At kasama po dyan ang pag-popularize. 1,300 new subscribers po ang YouTube channel natin. Ka Eric YouTube channel in 24 hours. 1,300 new subscribers kagad. 15,000 plus na pong subscribers natin. Yun po. So, yan muna. God is great. God is good all the time. Maniwala at manalig palagi sa Poong May Kapal na ating sinasamba at magtiwala sa kakayanan ng mamamayang Pilipinong manindigan collectively for the betterment of our country and for good governance. Ayun. Maraming salamat sa bayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Magbabalik po si Ka Eric. Happy po ako that Tatay Digong made it to the first round. Kumurap at tumiklo po ang mga ganid na politiko. May pakulay, ay mabilis, no? Pasensya na po kayo at hindi ko kayo nabati o na-shout out. Just go on sa ating mga pagtitipon na ito. Muli, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay. Ito po si Ka Eric. Bye for now. See you later in the afternoon or in the evening today. Mabuhay ang Ipanaw Sambayanan, number 18 sa Balota, party list ng Taong Bayan. Si Ka Eric po, isa sa mga nominee. Si Ma'am Lorraine po, number 2. Number 3 si Ka Eric, number 1 sa Atty. Bosan. Mabuhay! Bye for now!